Hello guys, eto na naman tayo. So for today's video, itutour ko kayo sa isang sikat na restaurant dito sa Toril, kung saan may experience mo na kumain ka sa isang sosyal, elegante, at sobrang gandang ancestral home na ginawang high-class restaurant. Pero puro lutong Pinoy pa rin ang mga pagkain. At parang nasa isang bahay o mansion ka kung kumain. At dito lang yan sa Dakong Balay. Malaking bahay ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, na matatagpuan sa Reyes Compound, Purok Punong, Barangay Lisada, Tambacan, Toril. Sa entrance pa lang, parang ma-imagine mo talaga na nasa teleserye ka na papasok sa isang mansyon, at para ka na rin nasa isang natural park dahil sa mga naglalakihan at nagtataas ang mga puno. Oo, parang park nga talaga kasi iba-ibang mga klaseng mga puno ang nandito, at may open grounds din sila na pwede ding gawing playground para sa mga bata. May mga alaga din sila mga hayop dito tulad ng mga ibon at mga isda na nasa aquarium box at fish pond. Yung mga alagang hindi mo masyadong makikita sa mga karaniwang bahay. O di ba? Hindi ko nakilala kung anong mga hayop ang mga nandito, pero I'm sure na masisiyahan talaga kayong makita at panoorin ang mga alagang hayop dito habang nag-aantay sa mga order nyo. Habang nag-stroll-stroll ako dito sa labas, ay nasa loob na din pala ng bahay ang mga kasama ko. Same as usual, kasama ko pa rin ang madam nyo, pati parents niya at kapatid. Wala dito ngayon si Daylan, yung pamangkin ni Joy. Umuwi kasi sa kanila. At nako-order na nga ng mga food sila Joy. Habang nag-aantay sa mga order namin, at dahil tapos na ako mag-tour sa labas ng bahay, ay sa loob ko na naman kayo ito-tour. Hehe, parang empleyado o may-ari ng resto lang, no? Pagmamay-ari nga pala ng mga Reyes family ang bahay na ito, at dating barangay captain ng Daliao Toril ang pinakauna at orihinal na nagmamay-ari nito, na pinagpapasapasahan at pinagmanahan na ng mga sumunod na henerasyon, hanggang sa napagdesisyonan na ng mga sumunod na henerasyon na i-renovate ang dating bahay na naging restaurant na ngayon. Halos magkikita mo pa ang mga memorabilia ng dating may-ari hanggang sa mga anak at mga apo. Maliban sa small group of people, nag-a-accommodate din sila ng family size or kahit mga corporate or business class, a group that consists of 15 to 25 persons sa isang room at with aircon pa. At yun ang sa loob ng resto. At kung sa labas naman ng resto, tumatanggap at kaya din nilang mag-accommodate ng 40 to 75 persons o higit pa. At may mga catering packages din sila. Depende kung anong food package ang gusto mo. Not bad na din. Bagay na bagay talaga dito gawing venue on any occasions na gusto mo. Binyag, birthday, wedding, kahit ano. Kayang-kaya. And I'm sure, dahil sa lawak ng venue, marami-rami ka talagang pwedeng gawin dito. Depende sa diskarte sa event mo. Kahit saang angle o portion ng resto, sa loob o labas, ay siguradong magva-viral, magte-trending, at Instagrammable ang kinalabasan. At dahil kahit saan ako napadpad, di ko na namalayan. Kanina pa pala ako tinatawag ni Joy. Naka-ready at naka-serve na daw ang mga pagkaing in-order niya. Tamang-tama, bigla ako napagutom dahil sa pag-i-stroll ko. Yehey! Pagkatapos magdasal para sa mga pagkain, ay sinimulan na agad ang kainan. Akala ko ako lang ang gutom, sila din pala. At ngayon, magsaserve na ako ng ulam sa plate ko. At ang una sa listahan ay ang pork spare ribs. Nagustuhan ko ang sauce niya, kaya nagbuhos na ako sa kanin ko. Sinunod ko na naman ang chicken parmigiana. Maganda ang pangalan, maganda din naman ang plating niya. In fairness, nilagyan din pala nila ng corn at konting mga dahon, at parang nag-blend din siya sa main dish nila. Kumuha na din ako ng corn at mga dahon-dahon, at sunod ko namang kinuha ay ang pinaka-paboritong sabaw ng lahat, ang bulalo! Alright! So paano? Iisa-isahin na natin siyang tikman. Unahin na natin sa pork spare ribs. Parang adobo style ang pagkuluto niya. In fairness, nagustuhan ko rin naman ang pagkain. Medyo sweet, especially ang sauce. Sinunod ko na naman ang chicken parmigiana. Medyo tender din ang chicken, at nag-blend ang lasa ng white sauce sa ibabaw nito. Nag-blend din pala ang corn at dahon nito. At sinunod ko naman ang bulalo. In fairness, tender din ang meat niya at kayang-kaya siyang yuin. Tama lang din ang timpla niya. Di masyado maalat, di masyado maanghang. Sakto lang. At may mga ingredients din pala siya na hindi ko pa nakikita sa ibang mga bulalo na nakainan ko. Tulad ng mushroom at yung parang fruit na green. Pampadagdag lasa daw yan. Ito yung meat ng bulalo guys, oh. Buti, tamang-tama ang papapakulo niya sa mainit na tubig. At sobrang nagustuhan ko ang pagkain. At dahil dito, kaya napatawag ako ng extra rice. As if hindi nag-extra rice sa mga kain. At last ko nang pinatos ang mais na kasama sa bulalo.
At eto na ang kinalabasan sa mga kainan namin ngayon. Halos ubos lahat at walang mabitbit na leftover o pabaon man lang kahit para kay Luna. Kaming lahat ay pare-parehong nagustuhan ang mga pagkain na in-order. Halatang halata naman sa plate namin. So, presyo reveal! Magkano nga ba lahat ng mga nagastos namin sa kainan? Well, iisa-isahin natin yan. Chicken Parmigiana, nasa 275 pesos lang siya. Good for 2 to 3 persons na din ang pwedeng makakain ito. Sunod naman ay ang pork spare ribs, nasa 250 pesos naman din siya. Good for 2 to 3 persons na din ang pwedeng makakain ito. At last but not the least, ang bulalo! Nasa 350 pesos na din siya. Good for 3 to 4 persons na ang pwedeng makakain at makahigop ng mainit-init na sabaw nito. Not bad. Ito din ang sa mga extras. 20 pesos naman ang sa plain rice at 70 pesos na din ang para sa isang iced tea na pitcher. O, diba? Not a bad restaurant. Affordable at sulit para kumain sa isang nature-loving, historical at eleganteng restaurant dito sa Toril. Not bad for a simple lunch at family gathering. So paano? Hanggang dito na lang tayo. See you ulit sa mga next videos ko. And busog, enjoy!